Hala, ayan, nakikita ko na naman. Ito mga ganito. Ito yung mga gusto ko eh. Okay guys, we're coming! Let's go! Famous na ito na welcome to Japan. Our number 2 tayo. Dito tayo. So, ayan. Issue ikaw. Hello guys! I'm back again with another video. At guys, sa video na to, isa panibagong destination na naman ang ating pupuntahan. Ang aking line every first episode, another day, another episode, another travel destination na naman to visit. So guys, ngayon, actually medyo mahina yung boses ko ngayon dahil andito na tayo ngayon sa airport. Like, dito po tayo ngayon sa Tan Son Nhat International Airport kasi itong araw na to, ito yung pag-alis ko sa Cambodia. Like, from Cambodia to Vietnam, and Vietnam to Japan. So actually, ngayon I'm so excited sa mga gagawin natin ngayon dahil very biglaan lang talaga tong trip na to. Itong May trip na to. So ngayon ay pupunta po ulit tayo sa Tokyo. And actually, di ba sinabi ko sa inyo sa mga previous vlog, medyo kinain ko ngayon sinabi ko na yun eh. Sinabi ko kasi multiple entry ako sa Japan. At bawat punta ko ay hindi ako muna uulit. Pero guys, kasi ang ganda talaga sa Tokyo. Like, mas mahal sa Tokyo compared sa Osaka. Pero Tokyo talaga, iba talaga yung Tokyo. So ngayon ay, di ba nakapunta na tayo ng Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, Hiroshima, ganyan. Tapos nakapunta tayo ng Tokyo, tapos Sapporo. Ngayon po, babalik tayo sa Tokyo lang. So, we will stay there and we will explore the city, the area for 7 days, 1 week to be exact. At, okay, so sisimulan ko na ang mga kailangan yung ihanda kapag pupunta kayo ng Tokyo. So, syempre, kayo for sure, karamihan sa inyo is manggagaling sa Metro Manila. So, number 1, syempre, kailangan passport, kailangan nyo round trip airport transfer, at kailangan nyo din ng mga booked activities o booked hotel. Lahat yan kailangan nyo kasi syempre, mahigpit ang immigration sa atin sa Pilipinas, di ba? Plus, kailangan nyo din mag-sign sa Visit Japan website. So, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba, okay? And, yan yung mga patunay na normal na kailangan. At kung empleyado kayo ng gobyerno, pagpapatunay na meron kayong tie talaga sa Pilipinas at babalik kayo kung turista kayo, ganun, COE, pwede din kayo magdala ng bank certificate, mga supporting documents na lang yan. Pero ang pinaka-importante, yung mga sinabi ko nung una, plus yung Visit Japan, okay? So, ako, nag-sign ako ng Visit Japan sa website. So, i-insert nyo lang doon kung ano yung address ng pupuntahan nyo, kailan kayo papasok, kung saan kayo aalis na airport. So, ako Ho Chi Minh, kasi Ho Chi Minh, okay? So, yun lang naman. At ngayon, nagmamadali ako dahil ay ang flight natin is around 11 o'clock, tapos 10:35 yung boarding time, and it's already 9:33. So, meron pa tayong 1 hour para makapag-rest, makapag-relax, makakain dahil ang siste, ang layo po ng Ho Chi Minh sa mismong Tokyo. Kumpara sa Pilipinas to Tokyo, okay? Kaya kumain na ako ngayon kasi ang dating ko na doon sa Tokyo ay umaga. Umaga na po ang dating ko. So, ang flight ko dito is 11 o'clock ng gabi, tapos alas 7 ng umaga yung dating ko doon. Oh, di ba grabe? Ang layo, no? Ganun kalayo, guys. Kaya, yun, long flight tayo for today's video. At ang ating airline nga pala ngayon ay Vietjet. Okay? So, let's go. Okay, ayan na tayo. Dito tayo sa gate 12. Ayan, nakita nyo, VJ 822 Tokyo Narita Remarks. Ano nakasulat? Wait, ang tagal. So, ayan yung time. Ang tagal! Maging English words! Wait, sige, paano nga tayo? Ayan, last check-in. Oh my God. Let's go. Uy, ito na naman ito. Ang tagal-tagal ng biyahe from here sa Ho Chi Minh going to Narita. Sensya na, hindi ko nilalakasan yung boses ko kasi guys, syempre, public na to, no? Saka parang ang tatahimik na tao dito. Ako lang maingay, if ever. Ayan na, let's go. Tokyo to Narita, departure time 23:30. Alam niyo ba, na-research ko kung ilang oras yung flight from here to Tokyo. 6 hours. Ito yung longest flight ko so far. Okay, let's go. Ayan, dito parang sa Terminal 4 sa atin, merong bus na sasakyan. Nagyaha din tayo doon sa mismong area ng aeroplano. Kaya guys, if ever kayo, kung dito kayo magagaling at pupunta kayo sa Tokyo, is gawin nyo na lahat. Jumems na kayo, umihi na kayo. Kasi mahaba-habang flight to. Para kung nag-land transfer, ay para kung nag-land trip from Nueva Ecija to Batangas or Bicol. Joke, ewan ko, hindi ko alam. Okay guys, we're coming! Let's go! And Vietnam, Vietjet Air. Let's go. Ihanda na ang mga paa. Dahil itong aeroplano natin ay parang Cebu Pacific, parang AirAsia or LCC, na kung saan maliliit ang mga legs. I mean legroom. 10? 10. Mga business class seats. Sana all, next time. 10C? 10C, dito tayo. Let's go! Ayan, nag-toilet na muna tayo kasi mahaba-haba nga itong trip na to, no? So, ayan, mabango naman yung toilet dito. Normal na toilet lang. Ini-flush natin, di ba natin pinapush? Maingay. Ingay. Malaki yung legroom nitong aming upuan ngayon. Yung aircraft ko dati dito, maliit lang. Kaya okay. O diba, at least makakatulog tayo ng maayos. Hintayin na natin muna mapuno yung mismong aeroplano. Parang kaunti talaga. Oh, dahil pang space. Diba? So, mamaya na lang ako mag-vlog pagdating doon. So, bye-bye na muna and see you later sa Tokyo.
Ladies and gentlemen, welcome to Narita International Airport. The local time now is 7 a.m. The outside temperature is around 17 degrees Celsius. Has completely stopped. And the fasten seatbelt sign has been At turned off. 17 degrees Celsius Do yun. take care when opening Temperature the sa labas. overhead lockers. Grabe. Before leaving the Napaka-long aircraft, flight please natin make ngayon. sure that you have Finally, all your andito na belongings with you. tayo. Okay guys, we're here. Dito na tayo. Natahimik ng mga tao. At oo nga pala, share ko lang nga pala sa inyo. Meron binigay sa amin na parang customs declaration na paper. Tapos, disembarkation card for passenger or parang arrival card. So, kailangan ng ganito pala, no? Parang dati hindi ko naaalala na may ganito akong fill outan. Ito ay binibigay naman to sa aeroplano. So, if ever, doon ko ibibigay sa inyo. Yan, dito na tayo sa Narita Airport. Wow! At isa pa pala sa kina-excite ko every time pagka nandito ako sa Japan. Ito, yung kanilang mga toilet. As a person po na mahilig po, Juneds, is lahat po dito ay mayroong bidet. Nakakatuwa. Japan technology ang kanilang mga toilet bowl. Sige, see you later na lang at malapit na kami sa immigration. Andito na talaga tayo ulit sa Japan for the third time. At ngayon ay ang ating weather naman for today's video ay puro medyo rainy, medyo transition ng parang spring to summer na rain, early summer, parang ganun. So, tignan natin kung talaga nga bang medyo malamig pa. Tulad ng sinasabi ng mga ibang taong kasalukuyan na nakikita ko sa Facebook group, ganun. Though, kanina, nung palabas ako sa aeroplano, di ba usually kapag yung mismong tube na nakadugtong sa aeroplano, tapos doon sa mismong aeroplano, yung pagitan niya parang medyo malamig pa. Parang feeling ko Tagaytay vibes. Ganun yung lamig ng Japan ngayon. At to be specific po, ngayon po ay nagpunta ako dito sa Japan ng May 21, 2024. Ayan! Let's go! Ayan! Finally, nakita ko natin itong famous na to ng Welcome to Japan! Let's go! Okay guys, so ngayon mag-withdraw na tayo. Nakalabas na tayo doon at nakalagpas na tayo sa customs, saka sa immigration. And alam nyo, napakadali pala dito, no? Like, dahil sa akin, dahil jet yung airline ko. So, dito na ako napunta sa Terminal 2. Kasi, usually at normally, sa Terminal 3 kayo babagsak. Depende naman yan sa airline. Pero kasi itong Terminal 2, ito yung pinaka-ideal na airline, ay na terminal dahil andito yung mismong train, tapos dito kayo makakapag-withdraw talaga na madaming options, tapos dito yung claiming ng mga SIM card kung physical SIM. Pero alam nyo, ako po ay nag-avail po ako ng eSIM ngayon kasi di ba dati na nag-vlog ako, hindi pa eSIM capable yung cellphone ko that time, but ngayon capable na. So nag-avail ako ng 10 days na unlimited na eSIM na data, ganyan, tapos 895 pesos yung binayaran ko sa baba. Like yung link, ayan, ilalagay ko doon sa baba. And also, alam nyo, mas mahal ang physical SIM kaysa sa eSIM dito sa Japan. At ang provider ko ngayon, Sakura Mobile. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, noong second punta ko dito sa Japan, Sakura Mobile po ang maganda dito according sa mga friends ko na nagpupunta. Plus, yun din ang nababasa ko online. Saka sa mga TikTok videos. Okay? So, let's go! At ngayon, mag-withdraw na muna tayo ng ating pocket money dito. Siyempre, kailangan may pera tayo dito. No? Hindi naman pwede lagi tayo mag-credit card dito. And bago ang lahat, gusto ko napakita sa inyo to. Ayan. Ito ang sikat na Yamato Transport. So, baggage delivery yan. If ever, kung gusto nyo magpadala ng bagahe nyo from dito sa airport to the hotel, kung gusto nyo na wala na kayang bibit-bitin, pwede nyong gawin yan. Ayan na, meron din sila palang per box. So, siguro pwedeng dalhin sa bahay nyo yan. Mag-inquire na lang kayo dito if ever, ha? So, kung madami kayong binili sa Donkey, padala nyo ganito. Kung madami naman kayong budget pampapa-transfer, diba? So, ngayon, maghanap na muna tayo ng ATM para makapag-withdraw na tayo. Ito yung rates. Nakalagay dito, I-post nyo na lang para makita nyo. Ayan to Hokkaido, to Northern Tohoku, Kanto yung Tokyo under yun, tas Kansai. Ito yung mga rates. So, check nyo na lang if ever. Until now, hindi ko pa rin nafe-feel yung lagay ng weather sa labas. Sana malamig. Ayan, may mga airport buses din dito if ever, kung yan yung choice nyo. Mga limousine ba siguro yan? Hindi ako sure dun sa part na yun. Kasi usually, kapag galing dito sa Narita and even sa mga ibang airport naman, mas gusto ko yung option na train. Though, alam ko na parang mas mura ata kapag ka-airport bus. But, yun po ang aking preferred, yung train. Ayan, naalala ko dito ako nag-withdraw dati sa international ATM service na yan, yung color green. So ngayon po mag-withdraw po tayo, opo. At gusto ko lang share sa inyo na GCash card ang gagamitin ko kasi ito hindi ito sponsored yung part na to. But kasi kapag ka GCash card yung gagamitin nyo is mas mababa yung service fee, tapos maganda yung conversion. So natry ko pa sa mga previous airport at sa mga previous country.
Kapag ka yung BPI na dating ginagawa ko, tapos yung mismong GCash, kapag ka kinonvert mo, yung ano ko dati ay yung pag-withdraw ko doon sa mga ibang bansa, parang 800 pesos yung nalulugi sa akin. Sayang din yun, pang isang ramen din yun. So ngayon, gamitin nyo na lang GCash card at GoTime. O, ano daw? Ano daw? Pinakausap ako. English, select your language, English. Yan, withdrawal. Yes. Ay, ano ba yan? Visa card yan. Ay, Visa debit. Ay, ano ba dyan? Visa debit. Debit card ba to? PIN. Wait. Touchscreen ba? Ay, ayun, touchscreen naman pala. 50,000 yan. Yan muna ang pocket money natin for today's video. Okay. Sige po. Opo. Meron access fee na 220 yan. Okay. Okay. Ayan. So, may access fee pala na 220 yan. Let's go! At least may pera na tayo. Isa na tayong ganap na Japanese. Meron na yung pera. Alam nyo guys, aside from super dali lang gamitin nung ating GCash card, is gusto ko lang share sa inyo na magte-text agad sa inyo yung GCash na bumawas na agad sa account nyo. So yung 50,000 yen ko po na winidraw dito na merong kasama 220 yen na access fee, ang nabawa sa aking account ay, ayan, nakikita nyo ba? 18,696.43 pesos. So ilalagay ko dito 50,000 peso, ay 50,000 yen, ito yung katumbas sa mawi-withdraw kapag kagamit nyo GCash card. Ngayon ha, ewan ko sa inyo. Pero konti lang naman siguro yung magiging difference niya, diba? Ayan, bumaba tayo. Ayan guys, bumaba na tayo ngayon sa Skyliner. Grabe ang init dito sa airport nila, kahit lahat naman eh. Grabe ya. Ang rule ha, kapag ka nagja-Japan ha, huwag kayong makulit. Dapat isang side kayo ha, may damadaan kasi sa kabilang side. Wait lang. Ayan na, andito na tayo sa mga train. So dito tayo pupunta. Naalala ko dito ako dati natetense kasi walang Suica card. Here na nga muna tayo. Wait! Ay! Dami yun. May mga machine dito. Na pwede nyo paggamitan. Di ba? Para pasok muna tayo. Okay, so dito na tayo sa area ng claiman ng mismo mga tickets. Okay, so dito tayo pupunta. So Skyliner and case say information center. Let's go. QR code exchange customer. Need Skyliner and subway ticket, have voucher coupon. Please prepare your passport. Kailangan passport. Ayan, kung dito kayo bibili, yan yung presyo, 2,580 yen. Tapos pag bata, 1,290 yen. But ako, siyempre, sa club tayo bumili. So yung link nasa ibaba, okay? If ever kung gusto mo ka-discount, also you can use my code called IBAN5 para magkaroon ng extra 5% discount. Mas mura guys sa club if ever. Doon kayo bumili. I advise. Okay, so na-exchange ko na yung ticket ko. Actually, hindi ko na nabibyohan kasi nagmamadali ako dahil ang binigay sa aking upuan pang mabilisan. So 8:16. Anong oras na? So ito na tayo. Platform 1 yun ha. Platform 1. Itong iisipin nyo. Ayan guys. Number 1. Diyan tayo. Skyliner. Plus. Meron tong seating arrangement. So, car number 2 tayo. Tapos, 9A yung upuan. Okay? So, ayan. May exact na oras. Tapos, yung arrival nakalagay dun. So, 1 hour pala yung ating biyahe. Tapos, car number 2. Tapos, seat number. Okay? Hindi to free seating. Reserved seating to. Ayan. So, dito tayo ngayon sa pang car 2. Kasi nakalagay dyan na, ayun na 2. Diba? Ayun, 2. Tatakpan ni ate. Ayan. Dito tayo pasakay. Car number 2 tayo. Dito tayo. Sa 2. Basahin niyo yan ha. Ayun o. Car number 2. Bali ang seat natin ay 9A. Okay guys, so nakasakay na tayo ngayon. And don't you worry kasi super bulong lang tong ginagawa ko. Hindi ako nag-iingay and I know na bawal mag-ingay sa train. So ayan, saktong time dumating yung mismong train and sakto din time na aalis. Okay? So nagmamadali ako, nilalagay kanina yung maleta ko. Punong-puno yung lalagyanan ng maleta sa likod. If ever kung pupunta kayo dito is meron pong lalagyanan ng luggage doon sa mismong entrance pagpasok nyo. Yun nga lang napuno. Kaya ang ginawa ko, binuhat ko yung maleta ko, nilagay ko dun sa second floor. Galing! Nalagay ko. Astig! So, ayan na. Ito. So, nakalagay sa ticket 1 hour yung train ride. So, okay. Rest muna tayo. Let's go. Titignan ko nga muna sa Google Weather kung ano yung mismong temperature sa labas. Di ko pa kasi nafe-feel until now. Okay? Balik ako kayo mamaya. Okay, so ngayon nakababa na tayo. Nakalabas na tayo dun sa mismong Skyliner train at ngayon pupunta tayo sa Ginza Line dahil magpapalit tayo ng subway ticket. Kasi ngayon, aside from IC card na dala-dala ko ngayon yung Ecoca card ko is bumili ko ngayon ng subway ticket, yung unlimited subway ticket na pwede mong gamitin dito sa Tokyo trains. But hindi lahat ng Tokyo trains yung pwede nyong magamitan nun. If ever mag-research kayo kung saan pwedeng gamitin kasi for me at sa mga na-research ko, based sa mga na-research ko is mas
makakatipid ka kapag ka madalas kang umaalis-alis, like madalas kang sasakay sa train, mas makakatipid ka kapag ka yun yung ticket na meron ka. Kaya if ever, is yung link nasa ibaba. Also, you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon ka ng extra 5% of discount sa lahat ng available sa Klook. Mga pa-hotels, activities, train tickets, and etc. Ayan, ngayon papunta tayo sa Ginza Line dahil si ate, ayan, meron siyang pinakita sa akin ito. Ilalagay ko dito sa screen. Diyan daw i-claim yung mismong ticket na binili sa Klook. So dito tayo magpapa-exchange ng ticket. Ayan, nakalagay naman Tokyo Subway. Let's go. Ganyan. Then, QR code. So, dito. Ayan. Issue ticket. Lalabas na yung ticket dyan. Let's go. 72 hours yung binili ko. Yay! Ayan, so going to our hotel. Dito tayo sasakay papuntang Shibuya. Then, dyan tayo bababa sa number 6. Sa G6 at Tameke Sano. Let's go. So, insert natin yung ticket. Ayan. Okay, let's go. Ayan, ito yung sasakyan natin. No? So, from Ueno Station, papuntang Shibuya, bababa tayo sa Tameke Sano Station. Then, dun sa mismong Tameke Sano Station, is papuntang Urawamino Sono. Papunta naman Ichigaya. Kasi doon ang ating hotel. Alam niyo, to be honest, yung first punta ko dito sa Tokyo and Sapporo, pinili ko yung convenience. Dito ngayon sa punta ko, pinili ko yung makakatipid ako. Kaya, dito tayo, sa metro tayo, hindi tayo sa JR line sumasakay. Pwede din naman tayo mag JR line if ever. Kaya lang, gagamitin ko din Ikok ako. Sayang nga may binili ko subway ticket, diba? Kasi last time, may mga nagsasadya sa akin, gamitin ko daw yung subway, ganyan. So, ito po, ginagawa ko po para sa inyo, madlang people, Laborgans. Pero, alam nyo ngayon ko lang naranasan na bumaba ako ng train line na naghagdan. Lagi may elevator at escalator. May maleta pa naman akong bitbit ngayon. Okay, so nakababa na tayo dito. Tapos ngayon, lilipat naman tayo sa Namboku. So, 60 meters nilalakad natin. Let's go. Okay, so from here sa Ichigaya Station, doon tayo lalabas sa exit 7 papunta sa ating hotel sa first cabin, Ichigaya. Ayan, let's go. Grabe! Alam nyo ba? Naghahanap pa lang ako sa Google Maps kung saan ko matatagpuan yung first cabin right from here sa exit 7. Tignan nyo guys, ayan yung exit 7. Ayun lang yung first cabin. Harapan na harapan pala, ang galing! Ang downside lang dito sa ganap natin na to ay napakaaga nating dumating dito, 9 AM. So for sure, malamang sa malamang hindi tayo papayagang pumasok sa loob, paiiwan mo na yung luggage sa atin. Gusto ko pa naman yung tipong nakasettle na gano'n. Ala, ayan, nakikita ko na naman. Ito mga ganito, ito yung mga gusto ko eh. Grabe, ayun na naman kayo. May kainan dito sa harapan, no? Kakain ako dito, one of these days. Ay, mukhang masarap to, 500 yen lang. Oh my God, oh my God, oh my God. Kung ano sabi ko sa sarili ko, ay gusto ko na muna mag-ramen. Pero yung ramen na, alam niyo na yung mga yummy-yumming ramen dito. Let's go! Ayan, we're here! Pero, syempre, separate video ang gagawin ko for that one. Okay guys, so nagpalit na ako ng damit. Ayan, as you can see naman. And nakapaghilamos na rin ako. Kaya lang, bawal pa mag-check-in doon. Kasi 5 o'clock pala yung check-in time dito sa first cabin. So, mamaya pa ako makakapag-check-in. So, ngayon, explore rin muna natin ang ating first day dito sa Tokyo. So, ngayon, kakain na muna ako. Kasi di pa ako makain eh. Ang kakainin muna natin ngayon is ramen. Dadaling ko kayo doon. Then, after kong kumain, is share ko sa inyo yung first experience ko ngayong araw. I mean, whole day experience pala. Hindi pala first kasi napunta na pala ako dito. Hello guys! So, hello sa inyong lahat. So, andito na ako ngayon sa Imperial Palace. And actually, sa separate video ko sa inyo ipapakita kung ano yung meron dito, ganyan. But ngayon, sa video na to, syempre, sasabihin ko lang sa inyo yung first experience ko. I mean, ako first, no? Yung experience ko during the whole day and okay lang naman. Wala naman ako na-experience na iba. Kasi usually, di ba sinasabi ko sa inyo kapag meron tinatanong yung immigration, ganyan, wala naman ng tinanong sa akin. Dahil hindi naman ako galing sa Pilipinas. So, I just want to be transparent as much as possible sa inyo. But, meron silang konting changes. Dati kasi is QR code. QR code yung binibigay ko para i-scan na lang nila, ganyan. Pero ngayon, paper. Ba't naging parang, di ba dapat innovative? Parang QR code na nga sana. Pero ngayon, puro paper ang hinihingi. Like yung customs declaration paper. Tapos yung arrival card paper. Parang dati ano yun, di ba? Parang dati isa QR code na lang yun. Pero yun po, if ever hindi ko alam sa Pilipinas kung ganun din yung ganap. Pero sa Vietnam ganun. Like dinidistribute nila yun. So yun lang naman yung need. And sabi ko na din naman na sa inyo kanina bago ko lumipad na yun lang din yung kailangan. Basta, ang tip ko lang sa mga magto-Tokyo dyan o magja-Japan in general is kapag ka po aalis kayo, dapat round trip ha. Kung mag multi-city o multi
country kayo tulad ng mga ginagawa ko, dapat maipapakita nyo din na babalik kayo sa Pilipinas. Like for example, round trip, ang ibig sabihin nun is meron kayong ticket like Manila to Fukuoka and Fukuoka to Manila, or Manila to Tokyo and Tokyo to Manila, ganyan. Dapat meron kayong ganun, okay? So ilalagay ko dito sa screen isa-isa para makita nyo. Or kung multi-city naman kayo o multi-country, kunyari Manila to Bangkok, then Bangkok to Tokyo, tas Tokyo to Manila, ganyan. Pwede din naman yung mga ganun, basta dapat may mapapakita kayong ticket, okay? As a proof. Tapos aside from that is yung mismong mga booked activities at booked hotels nyo. So ako, usually yung mga ganyang mga book something na ganyan, hindi ko na piniprint po yan. Ang ginagawa ko na lang is nasa notes ko siya. Like for example, ganito, papakita ko sa inyo para makita nyo. Wait lang ha. Ayan, mga nakaganyan. Malabo eh. Nakikita nyo ba? Ayan mga naka ano na siya sa akin. Mga naka-screenshot na sa akin lahat. Naka-screenshot na sa akin yung booked na airfare, yung mismong itinerary. Tapos papakita ko na lang. Tapos yung book na hotel, ganyan. Yung mga binook ko sa Klook, ganyan. Ipapakita ko na lang. Just in case na hanapin, pero hindi naman hinahanap. Kaya if ever, yung hotel nyo dapat planchado na yan. Kung makikituloy kayo, yun ang hindi ko alam. Kasi never ko pa ginawa yung nakituloy ako sa kapamilya ko sa abroad, ganyan. Usually kasi puro hotels ako. May time na Airbnb. Pero mas madalas hotel, di ba nakikita nyo naman sa mga travel ko. So if ever, dapat naka-ready na yon. Again, yung round trip ticket, yung booked hotel, tas yung booked activity. Yung activity na sinasabi ko is para naman na supporting documents yon, para mapatunayan na talaga magtutour kayo. Kung wala kayong mga tour na bubuk, yung ibubook nyo na ticket sa Klook, for example, sa Universal Studios Japan, ganyan. For example, sa Tokyo Sky Tree, pakita nyo, ganyan, para alam nila. And feeling ko, hindi naman na kayo gaanong tatanungin ng medyo nakakatakot na tanong kasi sinala na kayo, di ba? Like lahat tayo sinala na bago pa lang makakuha ng visa, sinala na tayo sa bank account, sinala na tayo sa mga COE, sa ganyan bago maaprobahan yung visa natin. Kaya feeling ko hindi ganoon ka lala yung mangyayari just in case kapag kayo ay nagpunta ng Tokyo. Okay? So, kapag ka magbubook po kayo ng ticket and activities sa Klook, alam nyo na ang inyong kailangan gawin. Gamitin nyo po yung code kong PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng i-avail nyo sa Klook. Mapa hotels, activities, transfer, SIM cards, and etc. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong sabihin for today's video. Actually, medyo maikli lang talaga tong video na to. Umiikot lang to sa first day natin. And actually, pwede na tong maituring first full day kasi napakaaga natin dumating dito. So, yun lang. If ever kung meron kayong tanong about sa paglapag nyo sa Tokyo, ilagay nyo na lang sa baba yung mismong mga questions nyo at sasagutin ko yan kapag tayo ay available at online tayo. Okay? Sumasagot po ako sa mga comments. Tignan nyo sa mga previous vlog ko. Basta yung comment ay makatuturan at hindi piloso po. Ganun. Okay? So, thank you guys so much. Maraming salamat. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-follow nyo ako sa aking Instagram account at TikTok account para if ever kung meron kayong tanong, i-DM nyo na lang ako doon. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat. Yun lang. Thanks. Wait lang pala. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo. Kasi, di ba nga, dati, nagpi-physical SIM ako. So, ngayon, eSIM po ang gamit ko. So, yung link, ilalagay ko din sa baba yung eSIM. And ang provider nito na Telecom is Sakura Mobile. Plus, yung Skyliner na sinakyan ko. Alam nyo, first time ko din mag-Skyliner. Dahil nung una, di ba, parang normal na train yung sinakyan natin. So, ang aking verdict po as a SIM card is napakabilis. Never pa kung hindi nagkakaroon ng signal. So, yung eSIM is okay naman pala siya. At for me, parang mas mura siya compared dun sa mismong physical SIM. So, okay yung SIM card. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung review ko. At napakadaming SIM card po na nabibili sa Klook ha. So, i-check yung mabuti. Pero ako yung binili ko, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. At yun yung experience ko na mabilis talaga. Kaya kung gusto nyo ma-experience yung experience ko, yung link i-click nyo dyan sa baba. Tapos dun yung activity na yun yung i-book nyo. Okay? Tapos yung Narita Skyliner. Nag-Skyliner ako. So, less hassle. Dire-diretso talaga papunta sa Ueno from Narita Airport Station. Okay? Again, so yun lang ulit. Abay na ulan. Okay? Yun lang. Thanks!